Magsanay ng magsanay ay kailangan ng mga gawang ikababanal, tulad din ng ehersisyo ng katawan, may pakinabang ngayon at sa daratan. Magsanay ng magsanay ay kailangan ng mga gawang ikababanal, tulad din ng ehersisyo ng katawan, may pakinabang ngayon at sa daratan. Kay dakila ng Diyos nating Ama, kay buti ng kanyang pangangasiwa, hindi nagkukulang ng pag-aruga nararamdaman sa ayuno na takda. Ayuno ay gaya ng lagusan, palabas sa pinig na bilangguan. Ang makatahak ay magiging hawahan, ang magtagumpay ay gagantimpalaan. Mag-ayuno tayo sa ating paglaya nang makatakas sa ugaling masama. Mag-ayuno tayo upang maging handa sa dulo nitong ating pakikidigma. Kay dakila ng Diyos nating Ama, kay buti ng kanyang pangangasiwa, hindi nagkukulang ng pag-aruga nararamdaman sa ayuno na takda. Ayuno ay gaya ng lagusan, palabas sa pinig na bilangguan. Ang makatahak ay magiging hawahan, ang magtagumpay ay gagantimpalaan. Mag-ayuno tayo sa ating paglaya nang makatakas sa ugaling masama. Mag-ayuno tayo upang maging handa sa dulo nitong ating pakikidigma. Mag-ayuno tayo sa ating paglaya nang makatakas sa ugaling masama. Mag-ayuno tayo upang maging handa sa dulo nitong ating pakikidigma. Mag-ayuno tayo nang mag-ayuno, ating wasakin hadlang sa kasakdalan. Patayin niya ang sangkap ng katawan na nasa ibabaw ng sangkalupaan.
Ngayon, mga mahal kong mga anak, mamuhay kayo kay Kristo. Sa gayon, kapag siya ay nagpakita, magkakaroon tayo ng tiwala. At kapag siya ay dumating, hindi tayo malalantad sa Kanya ng may kahihiyan. Unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 28. Tayo ang mga anak ng Diyos na Kanyang minamahal ng buong puso. Tayo ay ipinanganak na muli at mga bagong nilalang na nilikha upang gumawa ng mabuting mga gawa. Ang ating dating makasalanang sarili ay namatay kasama ni Kristo sa krus. Ang buhay na tinatahak natin ngayon ay nasa kay Kristo. Ang pamumuhay kay Kristo ay nangangahulugang nananatili tayo sa Kanya. Nananatili tayo sa Kanya kapag lubos nating pinagkakatiwalaan siya, ginagawa ang Kanyang kalooban at namumuhay ayon sa Kanyang ebanghelyo. Ang pamumuhay sa kay Kristo ay nangangahulugan din na tayo ay napupuno ng Espiritu. Ang Kanyang banal na Espiritu ay nananatili sa atin na nagbibigay ng ginhawa sa panahon ng pagsubok at direksyon upang mamuhay ng banal. Kapag ang ating pag-asa at pananampalataya ay nakasalalay kay Kristo, tayo ay namumuhay sa Kanya. Dahil tayo ay namumuhay sa kay Kristo, hindi tayo natatakot o nahihiya na lumapit sa Kanya para sa tulong. Maaari tayong lumapit sa Kanyang trono ng awa na may buong tiwala na siya ay makikinig sa ating mga panalangin at tutugon sa ating mga kahilingan. Higit pa rito, kapag siya ay dumating, tayo ay tiyak na magiging kabilang sa mga unang bubuhayin upang maghari kasama niya sa kahariang milenyal at pagkatapos ng 1,000 taon ay makakasama siya sa langit magpakailanman. Magtaguyod tayo ng pag-asa sa isa't isa ng dakilang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng bagay ay magiging bago. Wala ng luha, gutom, sakit, karamdaman at kamatayan. Lahat ay magiging bago, pati ang ating mga mortal na katawan ay magiging immortal upang mamuhay sa walang hanggang kapayapaan, kasiyahan at ligaya. Ang manalangin, o tao, gawain, buhay at yamang Kristiyano. Ito ay ugaling pagkasikhayin mo, sapagkat takda sa iyo. Pagtapatan, kasakdalan ay matamo. Panahong nagdaan, di na babalik pa. Panahong narito, wag nang maaksaya. Ang pagkakataong hindi ginawa, katumbas sa yamang nauwi sa bulan. Panahon ay ginto at kakaunti na sa iwi mong puso, kayo'y nagbabadya. Ang magpakayaman, sikayin tuwina, sigaw ng pag-ibig kapatid, kilos na. Panawagan ng langit, oras ay mahalaga. Ikintal sa isipan, huwag waling bahala. Palungin pamumuhay, ngayon ay talikdan na. Sumulong at hagkan na, yaong puspos na diwa. Ang manalangin, o tao,
gawain, buhay at yamang Kristiyano. Ito ay ugaling pakasikhalin mo, sapagkat takda sa iyo pagkapatan, kasakdalan ay matamo.
ang bantay salita ng Kristiyanong mapagtagumpay. The Lord is my shepherd, I shall not want. Kanyang pinapananauli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Sapagkat tayo ay kanyang pag-aari, tinitiyak ng ating pastor na laging malakas at buhay ang ating espiritu sa anumang kalagayan ng buhay. Ang kanyang mga salita at mga kautusan ang sa atin ay pagkain ng kaluluwa. Hindi na natin kailangan pang mabuhay sa kawalang katiyakan. Sundin na lamang natin ang kanyang katwiran at mapapanuto ang ating buhay. Kung tayo ay lalakad sa ating mga sariling daan, tiyak na tayo ay mapapahamak, mababagabag, mabibigo sa anumang ating ginagawa. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal, nagsasauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tunay, nagpapapantas sa hangal. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid, nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Kaya sa halip na suwayin ay pagtapatan natin ang takda, talimahin natin ang kataas-taas ang Diyos Ama at pasalamatan natin siya sa kanyang pag-alalay. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang Panginoon na ating pastor ay laging nakatingin sa ating kalagayan. Siya ay sumasa atin at ginagawa niya ang sa ikabubuti lamang natin na kanyang mga anak. Sapagkat siya ay mabuting pastor, hindi niya tayo pababayaan na dalhin sa dako na hindi niya nasiyasat. Palibas ay nagbata siya sa pagkatukso. Siya ay makakasaklolo sa mga tinutukso. Dahil sa pagkakatiwalang ito, ay may kapanatagan tayo sa kanyang agape. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian o ang kahapisan? O ang pag-uusig o ang kagutom? O ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Katotohanan nga, mga kapatid, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Ang pastor ay laging may dalang pamalo at tungkod sa pag-aalaga ng mga tupa. Una, upang magamit niya sa pagtatanggol sa kanyang sarili at sa mga tupa. Ikalawa ay upang gamiting pangdisiplina sa mga tupang ayaw tumalima sa kanyang paggabay. At ikatlo, ginagamit ang mga ito sa pagbilang at pagsiyasat sa kalagayan ng bawat tupa, sa kanyang pangangasiwa sa kanila. Ang pamalo at ang tungkod ay sagisag at karugtong ng kapangyarihan at kalakasan ng pastor. Ginagamit ng mabuting pastor ang kanyang pamalo at ang kanyang tungkod na makatwiran. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Papastulan ng Panginoon sa katwiran ang kanyang kawan. Iingatan at palalakasin niya ang mga mahihinat. Babantayan niya at didisiplinahin ang mga mang-aapi at mga masuwayin. Dahil dito ay iiral ang katwiran sa kanyang kawan. Pastulin mo ang iyong bayan sa pamamagitan ng iyong tungkod, ang kawan na iyong mana na mag-isang naninirahan sa gubat sa gitna ng mabungang lupain. Pakainin mo sila sa Basan at sa Gilead gaya ng mga araw noong una.
Ang pamalo at ang tungkod ay ang mga salita ng Panginoon. Sa mga salita ng Panginoon ay may kapanatagan tayo, katiyakan sa pagliligtas ng ating pastor. Sa atin ay tunay na kaaliwan ng kanyang mga kautusan at palatuntunan. Isinasamo ko sa iyo na maging kaaliwan ko ang iyong kagandahang loob, ayon sa iyong salita sa iyong lingkod. Dumating nawa sa akin ang iyong malumanay na kaawaan upang ako ay mabuhay, sapagkat ang kautusan mo ay aking kaaliwan. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Ang dulang ay ang pastulan na inihanda o lupain na tiniyak muna ng pastor para doon ay pakainin ang mga tupa. Tiniyak na ang lupain ay may sariwang pagkain. Inaalam din kung saan naroroon ang mga bangin, maging ang mga halamang nakalalason. Gayon din ang mga hayop na naglipana na maaaring sumila sa mga tupa. Sa pagkaalam ng mga panganib ay iniiwas niya ang kawan at samantalang nanginginain ng mga tupa, sila ay binabantayang mabuti ng pastor upang iligtas sa anumang ikapapahamak. The Lord is my shepherd. Inihanda niya ang mga mabubuting bagay para sa akin at sa iyo, bago pa man tayo makarating sa dako at panahon na inilalaan ng Diyos sa ating buhay. Nauna na siya para tiyakin ang ating kaligtasan, ang ating kasaganaan, ang ating ikasisiya. Bakit ka ba nababalisa pa, kapatid? Ang Panginoon ay ating pastor. Hindi kanya iiwan sa panahon ng iyong pangangailangan. Kaya huwag kayong mga balisa na mangagsabi, ano ang aming kakanin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming darantin? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Iyong pinahira ng aking ulo ng langis. Ang aking saro ay inaapawan. Kung ang lahat ng mabubuting bagay ay naihanda na ng Panginoon na ating pastor, at tayo na kanyang mga tupa ay nasa mataas na dako, sa sariwang pastulan, nasa siping ng mga tubig, ligtas at mapayapa, nakahanda na sa ating hapagkainan na inihanda ng mabuting pastor. Subalit, dumarating ang mga mapanginis na mga insekto, gaya ng mga langaw na nagiging kaabalahan at kabagabagan ng mga tupa. Dahil dito ay pinapahira ng pastor ng langis ang ulo ng mga tupa upang huwag dapuan at makagat. Ang mga tupa ay agad na nagiging payapa at nagiging hawahan. Sa ating buhay ay may laging alalahanin. Mga kabagabagan na kadalasan ay nag-aalis sa ating kapayapaan, sa katahimikan ng ating pang-araw-araw na buhay Kristiyano. Dahil sa mga umiinis sa atin na mga pangyayari at iba't ibang bagay, ay hindi natin lubos na matamasa ang mga pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Gaya ng mga tupa, ay kailangan natin ang pahid ng langis upang manumbalik sa atin ang kapayapaan, ang katahimikan, at makapagpatuloy tayong nasisiyahan sa ating buhay Kristiyano. Opo, bagamat tayo ay may pahid ng banal, kailangan natin ang laging pagkabuhos ng langis sa ating mga ulo, ang pagbabanal ng banal na Espiritu ng Panginoon sa ating buong pagkatao upang magbalik sa atin ang kaginhawahan, ang kapayapaan na iniinis dahil sa mga maliliit at maraming mga pang-araw-araw na alalahanin sa ating mga buhay.
Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng kusang espiritu. Kung magkagayoy, ituturo ko sa mga mananalangsang ang iyong mga lakad, at ang mga makasalanan ay mga hihikayat sa iyo. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Sapagkat ang Panginoon ay ating pastor, nakatitiyak tayo na ang mga pagpapala ng Panginoon ay sasa atin, samantalang tayo ay nabubuhay na kapiling niya. Nalalaman natin na walang mabigat na suliranin na hindi natin malalampasan, walang kahirapan na hindi natin matitiis, walang pangyayari na hindi natin matatanggap, at walang pagsubok na hindi natin mapagtatagumpayan. Nalalaman natin na ang Panginoon na ating pastor ang nag-iingat sa atin, gumagabay at nagpapala sa atin. Sa huli, ang kabutihan at kaawaan pa rin ng Panginoon ang ating mararanasan. Ito ang ating panghawakan sapagkat hindi nagbabago at lumalaging sagana ang kanyang mga pagpapala. Ito ang ginugunita ko sa aking pag-iisip, kaya't may pag-asa ako. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaon ay bago tuwing umaga, dakila ang inyong pagtatapat. Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y sasa Kanya. Ang Panginoon ay mabuti sa kanila na nangaghihintay sa Kanya, sa kaluluwa na humahanap sa Kanya. Mabuti nga na ang tao ay umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon. The Lord is my shepherd, I shall not want. Tayo ay mayroon ng lahat ng mga bagay. May mabuting palad gaya ng mga tupa na inaalagaan ng mabuting pastor. Bigyan naman natin siya ng kagalakan. Ibahagi naman natin ang ating mga kakayahan, pagtatapat, at ibalik natin ang biyaya na handog na pasalamat sa Kanya, gaya ng makintab, malusog at napakagandang balahibo ng tupa. Ihandog natin sa Panginoon ang ating mga sarili sa pagtatapat, sa paglilingkod, sa kapurihan ng ating Diyos. The Lord is my shepherd, I shall not want. Bantayan ng mga salitang ito ang ating mga espiritu. Pagtibayin nawa ng Panginoon ang pagtitiwala sa Kanya sa anumang kalagayan ng ating buhay, ngayon at magpakailanman. Tunay ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng kaarawan ng aking